ngayon is November 21, 2025 dito sa Canada. So ipakita ko lang sa inyo sa labas kung gaano kalakas yung snow nila dito. So ito is pangalawang linggo pala ito ng snow sa taong 2025. So ayan, lalabas tayo. So pag ganitong na-snow, hindi naman siya gaano kalamig. So tama lang, normal lang siya. Yan. So puting-puti na sa labas. So ito pangalawang linggo pa lang to. Makikita nyo. Puting-puti na ang labas. So punta tayo doon sa kabila. Yan. Ito yung car ng tropa dito. Hindi pa siya gaano kalalim. Pero madami na yung snow na bumabagsak. Ang ganda siya tignan. Ano? Ito yung tinitira namin dito sa Canada. So ganito na yung paligid dito. Sobrang puting-puti na pag winter. So ayan, sobrang ganda. Yun. So yung bike namin hindi na magagamit kasi malalim na yung snow, madulas na siya. Ito yung kapitbahay namin. Dito walang walang kabayan dyan, doon pa sa unahan. Meron ding Pinoy doon, kasama namin sa trabaho. So dito tayo sa may kusina. So ito yung tinitira namin, marami siyang kwarto, up and down. Sa taas, mga Canadian ang nakatira dyan. Dito sa baba, full blast kami, mga Pilipino. Yun, no? So yung daanan, paakyat, hindi na madaanan kasi punong-puno na ng snow. So ang ganda. So makikita nyo, naka-short lang ako. Ayan, no? Kasi hindi gaano kalamig yung temperatura pag bumabagsak yung snow. Grabe, ang ganda tignan yung yung Christmas tree pag nalalagyan ng talagang yung nakikita natin sa pelikula na pagpasko sa ibang bansa. Talagang ganun talaga, ipapakita ko sa ano. Yung Christmas tree. So maraming klase ng Christmas tree dito. So ito yung isa. Yan yung pinaprocess namin. Yan yung ginagawang tabla doon sa loob ng company. So ganitong klaseng kahoy ang trabaho namin dito. Ginagawa namin yung tabla yan. Ito isa pang decoration sa bahay. Maganda siya. Paskong Pasko talaga. Yung tanim naming sibuyas, wala na, nalalanta na. So hindi na kinaya yung lamig kasi nagdi-negative na kasi. Kaya hindi na kinaya ng mga halaman. Kaya siya yung mga kahoy nakakalbo na. Kasi hindi na kaya kasi nagdi-negative na siya. So ganito lang po kaganda pag winter dito sa Canada. So ano lang to, unang bugso pa lang to ng snow. So hindi pa to gaano kalakasan. By January, yun talaga ang pinakamalakas dito, January, February. So dito sobrang lalim na dito yung snow. Pero sa mga daanan naman, hindi siya nalalim kasi lagi mayroong naglilinis dyan. Ini-script nila para makakadaan yung mga sasakyan. Saka sa mga kabayan naman dito, obligado na maglinis na may harap. Kasi nasa batas nila yun kasi hindi pwedeng hindi ka maglinis kasi pag may na-aksidente dyan, so cargo mo. Dapat yung harap mo
pinapala din yan. Kaya sabi nga nila dito sa mga kababayan na nandito sa Canada, pinagpala daw. So lagi pinagpala ang mga kabayan dito kasi nagpapala ng snow pag winter. So, ganito lang po kaganda dito mga boss. Ayan o. Kung gusto nyong ma-experience to, apply na kayo. Marami na pong hiring pa Canada. Ayan o. Grabe, sobrang ganda. Lapitan natin yung mesa. Punong-puno na ng snow. Ayan o. Grabe no. Dito sa ilalim, wala na. Matigas na. Sibabaw lang ano. So pag dito, nandito yung mga anak nyo, ano, sarap maglaro. Kasi hindi pag ano kalamig pag ganito eh. Hindi ba siya malamig? Tama lang, meron nga akong nakita dito kasi ito yung bike lane. Yan yung bike lane. So maraming nagja-jogging dyan, nagbabike pag summer. So ngayon, marami pa rin naglalakad-lakad dyan. Kahit na umuulan ng snow. Maganda siguro pumunta dun sa may pinagbike namin, dun sa mismong gubat talaga. Kaso wala na, malalim na ang snow. Mahirap din maglakad-lakad din siguro dyan pag hindi mo kabisado yung ano. Sila kasi kabisado nila. Kaya gusto nila kahit ganito winter, maglalakad-lakad pa rin sila dyan. Grabe, sobrang ganda. So, sa may giulat, experience na sa Canada, stingy. O, deraw, sige makita imong talent dire, o experience na nimo imong dugay lagi pangandoy ba na mag-Christmas dire sa snow. Grabe talaga oh. So, kaninang umaga pa to nag-umpisa ang buhos ng ulan, tuloy-tuloy lang. Kaya kanina pag uwi ko ng alas 6, kita pa tong ano eh, yung lupa. Ngayon wala na, punong-puno na. Kasi nga kanina pa to, wala siyang tigil. So mahina pa lang to mga boss, mahina pa lang. Pagdating ng mga January, yung talagang kalakasan. Makikita mo yung snow eh, sobrang lalaki na. Yung nalalaglag, akala mo yung mga bulak na naglalaglagan. So ganun po yun ang ma-experience nyo dito pag napunta kayo dito sa Canada. Yan, ganda ng Christmas tree na napatungan ng mga snow. Grabe, wala ang sobrang liwanag. So ang oras pa na ngayon dito sa Canada, nagbago na. So hindi nakakapantay dun sa Pilipinas. So sa Pilipinas, kung ang oras ngayon dito ay 1:00, sa Pilipinas ay 2:00 na. So ahead na sila ng 1 oras. So pag sa summer pala dito at saka winter ganyan, sa season, nagbabago yung oras nila. Sa cellphone mo naman, hindi mo na kailangang baguhin kasi automatic na nagbabago yung oras. Magtaka ka na lang pagdating ng winter, nagulat ka pag gising mo, maaga pa pala kasi nag-atras yung oras. So ganito ang ano nila dito. Sa ano daw kasi ito sa weather, pag ganito kasing winter, mabilis na rin siyang dumilim. Mga alas 5 madilim na, alas 6. Kaya siguro ganun ang oras na binago nila. Pag summer naman, alas 9 na ng gabi, so may araw pa. O ganun siguro yung ano nila, kaya ang oras ay nagbabago. So pasok na tayo. Kasi nagluluto kasi ako dito sa loob. Pinakita ko lang yung sitwasyon sa labas. Yung niluto ko, so nagsabaw ako ng baka. Yan o. So pinakuluan ko, pinalambot ko yung baka. Nagsabaw ko para pares sa malamig na panahon. Ito naman yung isa, pata. So yun lang. Peace.